Yezel. Ako naman si Teacher Yana. Ako naman si Teacher Razel. Ako naman si Teacher Sudin. At kami ang inyong magiging guro sa Pilipino sa araw na ito. Magandang umaga ulit mga bata. Kamusta kayo? Kami po ay nasa mabuting kalagayan, Teacher. Mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, maaari bang tumayo ang lahat? Ngayon, tayo naman ay mananalangin na pangungunahan ni Claudia. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito dahil nakarating po kami ng ligtas sa aming paaralan. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, gayon din po ang mga gurong magtuturo sa araw na ito. Naway marami kaming matutunan at naisabuhay namin ito sa pang-araw-araw na gawain. Ito po ang aming panalangin at sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Claudia. Mga bata, mayroon bang lumiban ngayong araw? Wala po, Teacher. Mabuti naman kung ganon. Meron ba akong binigay na takdang aralin, mga bata? Wala po, Teacher. At dahil wala akong binigay, ating basahin ang alituntunin sa ating silid-aralan. Maaari bang pakibasa, mga bata? Umupo ng maayos. Makinig sa guro habang nagsasalita. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot o kung may tanong sa guro. Manahimik at iwasang makipag-usap sa katabi. Makilahok at makinig ng mabuti. Magandang umaga mga bata. Noong nakarang araw ay napag-aralan natin ang tungkol sa talambuhay. Ngayon, sino naman ang makapagsasabi sa akin kung ano ang talambuhay? Teacher! Razel? Ang talambuhay ay salaysay tungkol sa buhay ng isang tao. Mahusay. Ngayon, sino naman ang makapagsasabi sa akin kung ano ang dalawang uri ng talambuhay? Teacher, Yes, Claudia? ang dalang uri ng talambuhay ay pangsarili at pang-iba. Tama. Ngayon naman, sino ang makapagsasabi ng pinagkaiba ng dalawang uri ng talambuhay? Teacher! Sige, Maymay. Ang pansarili ay mismong may manunulat at susulat ng kanyang talambuhay at ang pang-iba naman ay kung iba ang magsusulat tungkol sa buhay ng isang tao. Magaling mga bata at nasagot ninyong lahat ang aking mga katanungan. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating bagong paksang aralin. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, ay atin munang alamin ang layunin ng ating bagong aralin. Maaari niyo ba itong basahin mga bata? Opo. Nauunawaan ang mga uri ng elemento ng tula. Nakakasulat ng sariling tula gamit ang mga elemento nito. Na ipapahayag ng malinaw ang damdamin at kaisipan sa pamamagitan. Magaling. So, inaasahan ko na sa pagtatapos ng ating talakayan ay makamit ninyo ang mga layuning ito. Ngayon naman, mayroon akong ipapakita sa inyong mga larawan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Bata, teacher, at yung mama niya. Tama. Ano pa? Ano sa tingin nyo ang ginagawa ng bata? Nagbigay po siya ng liham o Mother's Day card sa mama niya, teacher. Magaling. Ang pagbibigay ng mga simpleng liham ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa inyong mga magulang. Ngayon naman mga bata, ano naman ang pinapakita ng susunod na larawan?
Ano ang pinapakita nito? Nagmamano po yung bata. Magaling! Ang pagmamano naman ay nagpapakita ng paggalang sa ating mga magulang o sa mga nakakatanda sa atin. Sa susunod naman na litrato, pakibasa nga ang nasa larawan at ano ang ipinapahiwatig ng nasa larawan. Ayusin mo na ang iyong mga gamit bago ka matulog. Opo, inay. Inaayos ko na po ang aking mga gamit bago ako matulog. Tama. Ang pagsunod natin sa utos ng magulang ay nagpapakita din ng paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Ngayon naman mga bata, mayroon akong inihandang isang tula na para sa inyo. Handa na bang makinig ang inyong mga tainga mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganon. Ang pamagat ng ating tula ay magulang. Magulang. Pag-aalaga ng mga magulang ay walang kapantay. Sila'y malulungkot kung anak ay mawawalan. Mahalin natin sila at pahalagahan pagkat sila'y katumbas ng isang kayamanan. Pangangailangan ng anak na nilang ibinibigay kahit kataway ng hihina at nananamlay. Sumunod sa tagubilin upang tuwid na landas iyong tatahakin. Ngayon mga bata, ano ang inyong napansin sa tulang aking binasa? Magkakatunog po ang dulo ng mga pangungusap. Mahusay mga bata, ang tulang ito ay mayroong magkakatunog o magkakatugmang mga salita. Ngayon, sa inyong palagay, ano kaya ang ating bagong aralin? Sino sa inyo ang makapagsasabi ng ating paksa? Teacher! Pagsulat ng tula. Tama! Ang ating paksa sa araw na ito ay pagsulat ng tula. Ngayon naman ay dadako na tayo sa kahulugan ng tula. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng tula? Hindi po, teacher. Dahil hindi ninyo alam ang ibig sabihin ng tula, narito ang kahulugan nito. Ang tula ay isang uri ng akdang pampanitigang gumagamit ng matatalinghagang salita at nagtataglay ng kaligtan o kagandahan. So, ang tula ay mayroong mga matatalinghagang salita at nagtataglay ito ng kaligtan o kagandahan. Mayroon din itong mga elemento na ating tatalakayin mamaya. Ngayon naman, mga bata, ay mayroong dalawang uri ng tula. Ang una ay ang malayang tula. Ang malayang tula ay isang uri ng tula na kung saan ito ay ginagamit ng mga mabababaw na mga pananalita at mga di formal na pananalita na kadalasan lang nating naririnig. Ang uri din ng tulang ito ay walang sukat at tugma. Halimbawa na lang ito mga bata ay ang bagamat ito ay ang unang nating pagkikita at ito rin ang unang nating pag-uusap. Pero bakit lahat ng sinasabi mo ay aking pinapakinggan kahit ito man ay may kakornihan? Ang pangalawa naman ay ang di malayang tula. Uri din ng
tula na may sukat at tugma na ginagamitang malalalim at matatayutay ng mga pananalita. Halimbawa na lang, ang aking mga kaibigan ay lagi kong maaasahan. Kasama ko kahit saan, lagi kong maaasahan. Mga bata, alam niyo ba na ang tula ay mayroong 4 na elemento? Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang 4 na elemento ito. Una ay ang taludtod. Ang taludtod ay isang linya ng mga salita sa tula. Ikalawa naman ay ang saknog. Ang saknog ay grupo ng mga taludtod sa isang tula. Ikatlo naman ay ang sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknog. Habang ang tugma naman, ang pagkakapareho ng dulong tunog sa isang taludtod at sa isang saknog ng isang tula. Ito naman ang mga halimbawa ng mga elemento ng tula. Pag-aalaga ng mga magulang ay walang kapantay. Ito ay tumutukoy sa taludtod. Habang ang buong tula naman na ito ay tumutukoy sa saknog. Pag-aalaga ng mga magulang ay walang kapantay. Ang bilang naman na iyon ay tumutukoy sa sukat ng isang tula. Habang ang kapantay, mawawalay, pahalagahan, at kayamanan ay tumutukoy naman sa tugmang salita ng isang tula. Para sa inyong individual na gawain, gumawa ng di malayang tula patungkol sa inyong pagmamahal sa inyong mga magulang. Ito ay naglalaman ng 4 na taludtod at isang saknog. Narito ang rubrics na magiging gabay ninyo sa inyong paggawa. Babasahin ko ang kategorya nito. Una, pagsasaayos o malinaw na organisasyon at pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Pangalawa, kaisipan. Ang simula, gitna at wakas ay malinaw at nabuo ng maayos. Pangatlo, paksa. May malinaw ng mga salita na naglalarawan ng pagmamahal sa inyong magulang. At ang panghuli, talasalitaan. May malikhaing paggamit at nakakatighani na mga salita. Naunawaan ba ang inyong gagawin, mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganon. Maaari na kayong magsimula. Ngayon naman mga bata, ano-ano ang magandang naidudulot sa atin ang paggawa ng tula? Teacher, ang kabutihang naidudulot sa akin ng paggawa ng tula ay naipapahayag ko ang aking damdamin sa pamamagitan nito. Tama! Magandang naidudulot sa atin ang paggawa ng tula dahil dito natin dahil sa pagmamagitan ng paggawa ng tula na ipabahagi natin ang ating damdamin. Mga bata, sa ating tinalakay, ano nga ulit ang ibig sabihin ng tula? Teacher! Ang tula ay isang uri ng akdang pampanitigang gumagamit ng matatalinghagang salita at nagtataglay ng karistan o kagandahan. Mahusay, Razel. Ngayon, ano naman ang dalawang uri ng tula? Teacher! Ang dalawang uri ng tula po ay ang tula ay may malayang tula, kung saan wala pong sukat at tugma ang tula. At ang di malayang tula naman ay may tugma at ginagamitan ng malalim na salita. Magaling, Kim.
At sino naman ang makapagbibigay ng 4 na elemento ng tula na aking nabanggit kanina? Teacher! Taludtod, taknong, sukat, at tugma po. Mahusay mga bata. Talagang nakinig at napag-aralan ninyo ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Ngayon naman, dahil alam niyo na kung ano ang ating tinalakay at naintindihan niyo na ang ating paksa, magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit. Panuto, hanapin sa hanay B ang wastong sagot sa hanay A. Meron kayong 5 minuto para gawin ito. Para naman sa inyong takdang aralin, ilabas ang inyong kwaderno at isulat ito. Magbigay ng 3 halimbawa ng maikling kwento. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganon. At dito na magtatapos ang ating talakayan sa araw na ito mga bata. May naintindihan ba kayo sa ating pinag-aralan? Opo! Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.